Alam mo ba na pwedeng lumayas ang Espiritu Santo ng Diyos? Ligtas ka na, sabi mo. 51 Gs ng awit. Pakinggan niyo mga kapatid. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mong akong paalisin sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong banal na espiritu sa akin. Tama, binabawi yan, hoy. Para sabihin mo, meron ako espiritu, ligtas na ako. Kagaguhan yan. Katarantaduhang walang katulad sa Biblia yan kung nakakaintindi ng Biblia ang makakausap mo. Hindi ko mo may espiritu ka, tarantado ka naman, ayaw mong gumawa ng mabuti, may anak ka pa rin ng Diyos, ligtas ka pa rin, ayaw mong gumawa ng mabuti. Tapos sasabihin mo, dinadagdagan ko ang ebanghelyo. Yung paggawa ng mabuti, hindi ko dinagdag, nasa ebanghelyo yon. Inalis lang mga baptist. Ayan ang dapat, tawagin mo yung pinakamataas sa inyo. Ayoko kita, kung hindi ka ministro, ayoko kitang kadiskusyon. Ang hamon mo kasi diskusyon eh. Sabi mo, hinahamon ka ng mga kapatid mo. Nung sabihin mo, kung ano sabi mo, I quote, Kuya, kung mahal mo kami, patunayan mo sa harapan ni Brother Eli na tama yung iglesia mo, aanib kami sa'yo. Maganda yan. Kung ang gusto mo, patunayan mo, yan ang hamon mo, humanap kayong pastor mong pinakamataas sa inyo sa baptist. Hindi ikaw, dahil hindi ka naman yata pastor eh. At kung pastor ka, kawa-awa naman mga kapatid mo, no? Biro mo, iniwan ka ng kapatid mo, sumama sa akin. Baka may nakita silang liwanag na hindi makita sa inyo. Bakit? Unang-una, mali ang presumption nyo, ang deduction nyo. Pagka pala anak ng Diyos, ligtas na. Hindi totoo yan. Maging sa mga anghel na mga unang tinawag na mga anak ng Diyos, may mga nagkasalat na pahamak. Ibinulid sa kalaliman. No? Naging mga demonyo. Tapos sabi mo, kung anak ng Diyos, ligtas na. Mali yan kapatid, wala kang batayan dyan. Ang Diyos pwede niyang bawiin ang kanyang espiritu. Pag nagsalaula ka, kagaya nung miyembro sa Korinto, ligtas ba yon? 5:1 hanggang 3, kapatid na Daniel, ng unang Korinto. Sa kasalukuyay nababalita na sa inyo'y may pakikiapid, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hentil, na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. At kayo'y mga mapagpalalo, at hindi kayo bagkus ng alumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Akin ngang hinatulan na ang gumawa ng bagay na ito na tulad sa ako'y nahaharap sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nang nangagkakatipon kayo at ang aking espiritu na taglayang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas. Nakita mo? Di ba miyembro ng iglesia yan? Pero gumagawa ng masama, ayaw magawin yung mabuti. Ang ganyan ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman upang ang espiritu ay maligtas. Kaya yung espiritong ibinibigay ng Diyos sa bautismo, inaalis yun. Pagka ititiwalag ka sa iglesia, totoo, may tiwalag. Sa inyo yata, walang tiwalag eh. Kahit ano gawin nyo, ligtas na kayo eh. Yan ang masama sa iglesia ng Baptist. At kung talagang sa Diyos kayo, bakit ang dahi-dahin yung grupo? Puro kayo Baptist, Southern Baptist, Modern Baptist, Conservative Baptist. Mahigit 100 Baptist. Ay talagang maraming demonyo nagtatrabaho dyan sa relihiyon ng mga Baptist. Ginawa kayong mga magkakadibisyon. Ang daming denomination niyang Baptist. At yan ang pinakamasamang relihiyon sa ibabaw ng lupa. Bakit? Ang advocacy niyan, ligtas na agad, tapos wala nang kailangan gawang mabuti. Sino nagsabi sa inyo hindi na kailangan gumawa ng mabuti? Ilagay mo nga ang kanilang aral sa screen. Kasi alam ko yan eh. Hindi nyo naman ako po pwedeng paglakuan pagdating sa relihiyon. Ano? Lahat ng aral ng relihiyon, pinag-aralan ko eh. Ito ang sabi ng mga Baptist. Kailangan lang daw sumampalataya, ligtas na.
Malaking kasinungalingan yan. Kaya kayo ngayon, hilig niya kami, ligtas na kami. Ligtas ka na sa COVID nga, hindi ka pa nakakatiyak na ligtas ka eh. Sabihin nyo, ba't ngayon wala kayong pagkakatipon? Subukan nyo magkatipon, ligtas na kayo? Napagbabawalan nga kayo ng gobyerno at saka ng mayor eh. Bakit? Eh hindi ka pa nga ligtas sa COVID-19 tapos ligtas ka na. Ito ang paniwala ng Baptist. Oh. Once saved, always saved. Ilagay mo yon. Once saved, always saved. Minsang ligtas, ligtas magpakailanman. Yan ay hindi a-apply sa inyo. Kasi yan uma-apply sa sumusunod hanggang kamatayan. Nag-umpisa kang mailigtas sa kasalanan. Susunod ka hanggang kamatayan, maliligtas ka. Hindi ligtas na. Pag hindi ka sumunod, hindi ka na maliligtas. Tandaan nyo yan mga kababayan na nakikinig ngayon sa akin. Baptist kayo, anumang kayo, huwag kayong paloloko dyan sa mga nagsasabi niya, once saved, always saved.